Mula kay Mr. Pantas, mga kapatid, panibagong kaalaman na naman tong matututunan natin. No? Sabi rito, may nabuhay pala sa Mars. Perseverance rover update, mga kapatid. Bagong kaalaman. Ito ang panonoorin natin sabay-sabay. Pero syempre, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay Mr. Pantas, syempre. At hinihikayat din kita, no? Na mag-subscribe, mga kapatid, dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to at matuto sabay-sabay. Ano itong nababalita ngayon sa Perseverance rover na marahil nakakita na raw ito ng ebidensya ng dating buhay sa Mars? Wow! Salamat sa mga nagko-comment nito sa ating channel. Nababasa ko po ang lahat ng comment nyo. Pero mga kapatid, no, hindi rin naman talaga din imposible na magkaroon ng buhay doon sa Mars. Kasi sabi nga natin, di ba, hindi lang naman tayong mga nilalang o mga tao ang nabubuhay, mga kapatid, na ayon dito sa ating kayang mabuhay, no? Halimbawa sa oxygen kailangan natin, tubig kailangan natin. Pero dito kasi mismo sa ating sariling mundo, may mga nilalang, may microorganism, mga buhay na hindi kinakailangan ng oxygen o kaya nilang mabuhay kahit sa isang sitwasyon o kalagayan na hindi natin kakayanin. For example, mga tol, 'di ba may mga nabubuhay nga daw doon sa bulkan, doon mismo sa may lava. 'Di ba may mga bakterya daw na nabubuhay doon. Pero himo, walang oxygen, walang kung ano man, mamamatay ka nga doon pag pumunta ka sa lava, 'di ba? Talagang sunog ka doon. Pero may nabubuhay daw doon. Dito pa kaya sa ibang planeta, no? For sure, pwede talaga silang mabuhay diyan kung yun yung ano nila, no? Kinamulatan nila, mga tol. So sila yung mga alien bacteria. Pwedeng ganoon, mga tol, no? Kahit pa ang isang ito. Mr. Pantas, Dr. Pantas. Excited ngayon ang mga scientist dahil hawak na raw ng Perseverance ang ebidensya na magpapatunay na dating may buhay sa Mars. Nag-aantay sila na makabalik ang mga sample na ito dito sa Earth para masusing mapag-aralan ang mga component nito. Ano ang natuklasan ng Perseverance at anong klase ng mga nilalang ang maaaring nabuhay noon sa Mars? Update sa Perseverance rover at mga bagong tuklas sa planetang Mars, yan ang ating aalamin. Yes! Panibagong kaalaman na naman! Ang Mars ay tinuturing na geologically dead planet dahil malamig ang loob nito. Hindi gaya ng loob ng Earth na napakainit at nababago pa ang direksyon. Napatunayan na ang loob ng Mars ay napakainit din noon. Hindi gaya ngayon, nanlalamig na siya sa'yo. Hindi gaya ngayon na isang malamig na planeta na. May bakas ng paglindol at pagputok ng mga bulkan sa napakaraming bahagi nito. Ang pinakamalaking bulkan sa Mars ay tinawag na Olympus Mons. Kapag naglalapit ang Earth at ang Mars, ay kitang-kita ito mula rito kahit ang gamit lang ay ang mga amateur telescopes. Wow! Sinabing active ang bulkan na ito noon, pero nang lumamig ang loob ng Mars ay naging solid na ang ilalim nito. Ganito raw ang itsura noon ng Mars. Halos 50% ng surface nito ay tubig, pero ngayon ay halos pula na lang ang ating nakikita. At nababalita ngayon na tila ba unti-unti na namang nagiging active ang Mars. Tila ba may tsansang manumbalik ang init ng inner core nito. Gamit ang NASA Mars Reconnaissance Orbiter ay nakitang may nag-iiba sa surface ng Mars. Ang orbiter na ito ay kayang kumuha ng napakalinaw na litrato kahit pa sa malayo. Sa pag-oobserba nito ay may nakitang mga unti-unting nagbabago gaya ng mga debris flows, mga terrains at may mga bakas pa ng maliliit na landslides. Ang mga scientist ay nakapagtala ng mahigit na 4,000 cracks o patterns na nabago sa Mars. Hinihinalang malakas na earthquake, Marsquake ang naganap dito. Marsquake, oh. Ang pinakamahabang crack ay inabot ng 2.4 kilometers at sa kabuuan ay umabot ng 900 kilometers ang nabago sa surface ng Mars. Nangangahulugan lang na nagkamali sila sa kanilang bansag sa Mars bilang dead planet dahil tila ba unti-unti itong nabubuhay. Sinabi pang may tsansang maging active muli ang Olympus Mons.
Alam mo ba na almost 500,000 up to 1 million earthquakes ang naitatala kada taon? Kumpara sa Mars na tinatayang 1,300 Marsquake lang. Ang pinakamalakas na Marsquake ay nangyari nakaraang taon lang at umabot ng magnitude 5. Oh, Ang ganitong lakas ng lindol ay kayang alugin ang matitibay na building. Kaya nitong mabasag ang mga salamin at itumba ang mga nakapatong na gamit. At kung hindi matibay ang pagkakatayo ng isang gusali, ay alam nyo na ang mangyayari. Pasensya na, medyo naka-blurred yung mga part na yan na masayalan si YouTube eh. Ang paggalaw kaya ng lupa sa Mars ang magdadala sa atin ng mga ebidensya ng mga nabuhay dito? Ang tinitignan ngayon ng mga scientist ay ang mga microorganisms na maaaring present ngayon sa Mars. Yan. Napakaraming klase ng mga microorganisms at ang iba sa kanila ay kayang makasurvive kahit pa sa mga bulkan dito sa Earth. Yan. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Hindi rin naman din talaga imposible na merong mga, kahit na napakaliit niya, no, living thing pa rin yan, di ba? Mga microorganism, mga kapatid. Kasi, iisipin natin, paano mabubuhay doon? Wala namang oxygen, di ba? Wala, paano, halimbawa sa planetang Venus, mga kapatid, na sobrang init daw. May magsasabi, paano mabubuhay doon? Sobrang init, di ba? Dito nga sa mundo natin mismo, di ba? Sa Earth, may nabubuhay nga sa bulkan, Doon pa kaya sa mga planetang yon. So, hindi natin masasabi mga tol, pero hindi imposible kasi na magkaroon talaga doon ng mga microorganism, 'di ba? Na mga ganyan. So mga alien bacteria sila, no? Kaya naman hindi malabong may mga ganitong nilalang sa Red Planet. Lalo na sa pinakailalim nito, kung saan ligtas sila mula sa radiation ng araw. At alam nyo, meron nga isang talata sa Bible. Ito para sa mga naniniwala sa Bible. Hindi ko naman sinasabing alien tong binabanggit sa Bible. Pero meron kasing isang talata sa Bible na sinasabing kahit tang ibang nilalang. No, nabanggit na mga nasa langit, nabanggit na mga hayop, nabanggit na mga tao. Tapos may nabanggit pang ibang nilalang. O, di ba? Ano 'yun? Ano yung ibang nilalang na 'yon, di ba? So, hindi natin alam. Malay mo, tinutukoy pala doon mga alien, no? So, tuloy natin 'to. Ito ang water map ng Mars. Ang mga tubig na nakikita nyo sa screen ay hindi mismo sa surface ng Mars, kung hindi sa ilalim ng lupa pero hindi rin naman kalaliman. Titigan nyong mabuti ang mga spot na ito dahil ang mga lugar na ito ang target ngayon ng mga scientist. Batid nilang yelo ang mga ito pero may maliit na tsansa raw na liquid water ang ilang porsyento sa mga ito na posibleng pinanggagalingan ng mga microorganisms. Kung nagtataka kayo kung papaano nalaman na may tubig sa ilalim ng Mars ay ito ang sagot. Ang Mars Express, ito ay pinalipad taong 2018. May advanced microwave technology ito na nakakadetect ng tubig o yelo sa ilalim ng lupa. Nakahanap ito ng isang nagyayelong lawa sa ilalim ng lupa ng Mars. Ang frozen lake na ito ay mas malaki pa sa buong probinsya ng Visayas. Hello pala sa mga taga Visayas dyan, lalo na sa mga kamag-anak namin sa Aklan. Wow. Dyan galing ang tatay ko, si Mr. Pantas ay dugong Bisaya. Ako naman, kahit di nyo tinatanong, taga-Katbalogan Samarang mami ko. Waray, mga kapatid. May dugong waray. Bisaya. Kapag binakbak natin ang mga yelo sa North at South Pole natin, ay nagtatago ang napakaraming nilalang. Sinabing may tsansang ganito rin daw sa Mars. Ang tanging nakikitang dahilan lang para hindi makasurvive ang mga microorganisms ay hindi ang temperatura sa Mars, kung hindi ang alat ng tubig doon. Kung 20 times or more na mas maalat ang tubig sa Mars, ay napakalabong mabuhay maging ang matitibay na microorganisms. Kaya naman isa sa mga susunod na misyon ng NASA ay ang makakuha din ng sample ng tubig mula rito. Napaka-importante ng misyong ito dahil bukod sa gusto nilang malaman ang mga nabuhay sa Mars noon, ay ito rin ay isa sa mga kailangan nila kapag nagpadala na sila ng mga tao rito. Ngayon punta na tayo sa exciting part. Ang Perseverance rover ay nakadiskubre ng organic molecules na malapit sa dating lawa ng Mars. Hindi ito ang unang beses na nakakuha ang rover ng organic compound, pero ang isang ito na latest ay napaka-importante dahil nakuha ito sa isang lugar kung saan napakalaki ang tsansa na pinamugaran noon ng iba't ibang nilalang. Walang iba kung hindi ang Jezero Crater.
May lawak itong 45 kilometers. Talagang napakalaki para sa mga isda o anumang hayop na nandito noon. Laki nun. Karugdong ito ng napakalaking ilog mula pa sa taas na bahagi ng Mars. Sa kasalukuyan ay napakarami ng hawak ng Perseverance rover na sample ng mga bato at buhangin mula sa surface ng Mars. Nag-aantay na lang ang mga scientists na makabalik ito sa atin sa nakasaad na schedule. Sa Jezero Crater at sa ilog na ito, napili ng mga siyentipiko na kumuha ng maraming sample dahil dito sila makakakuha mula sa sedimentary rock ng lugar. May 3 pangunahing klase ng bato. Yan. Ito, tinuturo to sa elementary Ewan ko kung natatandaan ko pa, pero tignan natin kung tatama. Igneous, yan, kanina binanggit, sedimentary, tas yung pangatlo yung metamorphic rocks. Yan, igneous rocks, sedimentary, at saka yung metamorphic rocks. Tignan natin kung tatawa ko. Ito kasi klase to sa elementary science Science sa elementary ako, yung tinuro tong ganito. High school ba ako noon, elementary? Basta yun, mga ganyan. High school ata ako noon. Una, igneous rock, mula sa Latin word na ignis o fire. Yes. Ang mga batong ito ay karaniwang mula sa mga bulkan, tumigas at naging bato. Ito ang pinaka-common sa lahat. Tinatayang 95% ng surface ng Earth ay igneous rock. Sedimentary sa tubig. Sedimentary rock. Ang mga batong ito ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng body of water. Hindi lang basta bato ang mga ito. Sila ay pinagsama-samang mga buto ng mga hayop, mga halaman at maliliit na bato. Ito ang dahilan kung bakit nasa dating lawa ang Perseverance rover. Malaki kasi ang tsansa na nandito sa area na ito ang mga bakterya, virus, labi o mga DNA ng mga nabuhay sa Red Planet. At ang huli, metamorphic rock. Ito naman ang pinagsamang igneous at sedimentary rock. Ito ang Sherlock arm na nakakabit sa Perseverance rover. Ito ang magiging susi sa matagal nang gustong patunayan ng mga scientist. Ito ang nagdidrill at kumukuha ng sample ng mga organic compounds sa Mars. Sa kasalukuyan ay naglalaman na ang Sherlock ng ilang mga sample na iuuwi dito sa Earth. Sa inisyal na pagsusuri gamit ang Sherlock ay nakita na present dito ang hydrogen at carbon atom. Ang dalawang ito ay pangunahing elements para magkaroon ng biological activity. At ang isa pang kinatutuwa ng mga siyentipiko ay nakahalo ang mga organic molecules sa sulfates o asin. Ang asin ay isa sa napakagandang sangkap para ma-preserve hindi lang ang ating mga pagkain, kung hindi na-preserve din ito ang mga cells, mga bakterya at mga microorganisms na maaaring nabuhay noon sa Mars. Sa ngayon ay hydrogen at carbon atom pa lang ang nakikita nila at talagang napakalaking bagay na nito bilang simula. At sa oras na mauwi na ang mga sample dito sa Earth, ay asahan yung i-upload agad natin kung ano man ang makita ng mga scientist. Sa ngayon ay abang-abang lang tayo habang nagkakape gamit ang Mr. Pantas mugs na available sa Shopee at Lazada. Talagang matutuwa ako kapag bumili kayo. Order ako nito, yung NASA. Order ako niyan. Yun lamang po para sa video ito. Alright mga kapatid, anong masasabi nyo rito? Alam nyo, very exciting part naman talaga yung malaman natin na bukod dito sa... Well, alam naman natin, di ba? Bago natin tapusin, no? Alam naman natin na bukod sa ating mga tao, meron din naman talagang nilalang sa ibang lugar. Halimbawa, ang heaven, langit, di ba? Andiyan dyan ang mga anghel. Hindi lang isa, dalawa, kundi libo-libo, milyon-milyon, mga tol, napakaraming mga anghel. Pero bukod sa mga yon, di ba, sa ibang planeta naman, yung mga katulad nating mga nilalang, di ba, napaka ibang klase kung sakaling malalaman at mapapatunayan natin na merong ibang mga nilalang. Yun nga tinatawag nating alien, di ba? Kasi syempre, ang dami ng mga video, ang dami ng mga saksi na nakakita na daw sila ng mga UFO, mga advanced civilization, di ba? Pati nga dun sa dark side of the moon, di ba? May mga reaction tayo nito mga nakaraan na meron daw silang mga nakitang spaceship at mga tawag dito, parang isang city, syudad, di ba? So, eto malalaman natin kung talagang meron bang dating mga nabuhay sa planetang Mars. Yan natin ang aalamin natin sa susunod, no? At mula kay Mr. Pantas, mga tol. Kaya inihikayat kita, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre, kung trip mo yung mga merch ni Mr. Pantas, mga kapatid, meron na ako, ilan na t-shirt ko na Mr. Pantas,
3 t-shirt at saka 1 hoodie, mga tol. Support kay Mr. Pantas. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.